So hello guys, welcome to my video for today. So andito naman ako ulit, gagawa ng panibagong video. So pasensya na sa mga followers ko sa aking FB page at subscribers ko sa aking YouTube channel. Dahil matagal akong hindi nakagawa ng video sa mga nagtanong sa akin about sa Kiwa contract. So ito ulit, gagawa ako ulit ng panibagong video ko about sa Kiwa contract. So may dalawa na kasi akong ginawang video dito. So ngayon dadagdagan ko lang siya ulit, papaliwanag ko about sa 90 days provision, about sa transfer ulit, kung bakit, about sa transfer, kung paano yung proseso sa Kiwa at saka sa Upshare. So sa Kiwa contract na tinatawag, may tinatawag tayo dyan na 90 days provision period. So yan pero bago ko ipaliwanag yung 90 days provision period, ipapaliwanag ko muna step by step. Ito kasi based in my experience. So kung meron gusto niyo talagang makakuha ng, yung pinapaliwanag ko kasi talaga dito based in my experience. Kung gusto niyo makakuha talaga ng eksaktong sagot, magandang sagot talaga na talagang ano natin, ang pinaka number 1 talaga na sila suggest ko diyan, pumunta tayo sa Polo o alamin natin sa kasi may mga online na pwede naman natin pag ano pagtanong kagaya sa akin, doon ko kinukuha sa Bing Microsoft. Pero mas maganda sa Polo na tayo mag-inquire para mas maganda. So sa Kiwa contract, may tinatawag dyan na pag sa Kiwa, kailangan magkasundo yung employer mo at saka yung bago mong employer, yung kung lilipat ka sa ibang company. At saka kailangan bago ka lumipat, siguraduhin mo na nakapag-file ka ng resignation 3 months before bago ka ma-finish ng kontrata, at magpaalam ka ng maayos sa company mo, at siguraduhin mo talaga na bibigyan ka ng release paper at pahig talaga yung company mo na makalipat ka sa ibang company. So ang gagawin mo naman yan, pumunta na tayo dun sa sa pumayag yung company mo. Okay, na finish contract ka na, kasi mas maganda talaga pag finish contract ka, kasi pag finish contract ka, dyan mo makukuha yung benefits mo, yung 42 days kung every 2 years na natin binibigay yung vacation salary, plane ticket, at saka end of service benefits na katumbas ng isang buwan na salary mo sa 2 taon, sa 2 years lang yon. So ang gagawin ng bago mong employer, finish contract ka na at nakapasa ka sa interview sa kanila at tinanggap ka ng in-apply mong trabaho, magsisend siya ng Kiwa contract sa company, sa dati mong company. Ngayon, pag nag-send siya ng Kiwa contract doon, kailangan mo i-accept. Kailangan mong i-accept yung Kiwa. Pero bago mo i-accept yun, basahin mo muna yung Kiwa, kung tama yung nakalagay doon, kung tama yung usapan nyo, yung basic salary mo, food allowance, kung pre-accommodation, pre-transportation, kung libot ka naman, depende rin yan sa kung anong usapan nyo. Tingnan nyo kung tama yung pinag-usapan nyo na nakalagay sa Kiwa, especially yung sa benefits, sa insurance, at saka tingnan mo rin yung 90 days provision na tinatawag. Kasi sa akin ngayon dito sa nilipatan ko, may nakalagay doon na only company allowed to terminate the Kiwa contract. So tingnan mo rin doon kung pares kayo na pwede kayo mag-terminate ng Kiwa contract. Pero pwede pa rin yan. Yun nga lang, pag nag-terminate ka ng kontrata, kailangan pa rin approval ng company mo. Kasi ang mangyayari niyan, pag nag-terminate ka ng kontrata, maring pagdasal na natin na sana hindi magpabayad yung dati mong company. Pero pag ikaw nag-terminate ng kontrata, pag ang company nag-terminate ng kontrata, 100% yun, wala kang babayaran kasi hindi naman ikaw nag-terminate, sila naman nag-terminate Mas parang may possibility pa para ikaw pang bayaran kasi kontrata yun Kaya kung para sa akin, mas magandang company ang mag-terminate. So balik na tayo sa Kiwa contract. Diba na pag lilipat ka, once na in-accept mo yun, kailangan pa yun ng approval ng company mo para 100% nalipat ka na sa Kiwa. Unless kung expired yung ikama mo, walang problema, hindi na kailangan ng approval ng dati mong company. Hindi na kailangan, automatic na yun. Basta sinindang ka ng Kiwa, in-accept mo pag expired. Pero kung hindi expired, in-accept mo yung Kiwa, kailangan pa rin ng approval ng company. So once na in-approve mo at in-approve ng company, so yan yung sinabi ko ulit kanina, inulit ko lang, ibig sabihin 100% na yun sa Kiwa. So hindi porket na 100% na yun sa Kiwa, na-transfer ka na ng tuluyan sa ibang company. So sa ibang company, ang bago mong employer, yung nilipatan mo na nag-send sa'yo ng Kiwa, kailangan pa rin niyang puntahan yung Upshare at palitan yung sponsor niya doon. Kasi hindi niya mapapalitan yung sponsor na yun pag hindi pa na 100% yung Kiwa transfer natin.
So ngayon, pag napalitan na yung sponsor doon, nalagay na nila yung pangalan ng company nila, yung parehas na yung sponsor mo sa Kiwa at saka sa Upshare, automatic yung 100% nakalipat ka na. So ito naman sa mga about naman sa nagtatanong sa kung magkano babayaran sa Kiwa contract, sa first transfer 2,000, sa second transfer 4,000, at saka sa third transfer, at kahit lumagpas ka na sa pangatlong transfer, hanggang maximum yan 6,000. Pero depende na yan sa usapan nyo kung anong babayaran nyo ng company nyo. Kung sasagutin lahat ng company or maghahati kayo, depende yan sa usapan nyo pero kung para ang pagkakalam ko talaga, sagot lahat yan ng dapat na company, kasi local hire naman tayo, hindi naman tayo kinuha sa ibang bansa sa Pilipinas So hanggang dyan lang aking video for today guys. Maraming salamat guys, hanggang sa aking mga susunod na video.